Lakata swimming ta. Apa? Pa, alam mo na maliguan. Yung kalayuan. May brown ako sa roto. Ay, mag-swimming na ko ah. Bye-bye. Oh, wala na siya. Wala daw. Bala na kaya. Wala ka. Wala. Huwag ka magkambalansya ko. Ayaw ko matubuli kayo kubuli kasi may bata na eh. Ano saan? Ano saan? Hey, kita ko itong ginaon na ako na sawa. Hey! Ano saan? Hey, ano ka? Uy! Pabayaan mo na yung bata mo dito. Ano ka? Hey! Ano ka? Hey! Bulay! Bata ko! Baba! Brief demonstration. Good morning. My name is Larry Alag. I'm the Secretary General of Philippine Life Saving. We would like to introduce yung basic na mga equipment that we need in conducting rescues. We are promoting this. It's because mostly sa Pilipinas ang nagkakatabo kung may mga tabo nga mga insidente ang aton nga mga kabataan kung mag-respond sila ang ilagay na huna malangoy sila dayon. So here in Philippine Life Saving we recognize yung importance ng self-preservation. So we teach children how to conduct rescues na mas safe sila, So we have here the rescue tube. Okay, ang rescue tube usually ginagamit kinisa sa mga lifeguards, mga professional lifesavers. Okay, this is of international standards. Kung maghatag sang rescue, usually wala tagapalapit sa biktima kung may ara ka rescue tube, ginaduhol ta lang sa iya. Okay, so this rescue tube also is used in our life-saving sports because Philippine Life Saving, we are the sole full member organization to the International Life Saving Federation, which is based in Belgium, and we have the sports aspects sa sports sa life saving, So amo gini siya ang ginagamit, and we do the sports to train our members, mahasa nila ang ilang skills in life saving. And one thing more also is the rope, usually ang ginabuhat is instead na maglumpat ka diretso, you look for anything maiabot mo sa biktima. Okay, let's say for example a rope. So we have this throw rescue, okay, throw line rescue. So ginatudloan ta mga kabataan nga kung paano mag-coil sa rope, paano brace sa ila kaugalingon nga hindi dapat nga maglangoy. Ang langoy is the last option. Okay? Since nga nag-advocate sa self-preservation, importante nga i-consider ta ang atong limitation in doing the rescue. Or else, instead nga nag-rescue ka, natabo, you will be one of the casualty. Okay? Damo ta nabatian sa mga news, sa nga nagkatabo everyday, nga nalunod si Juan, ginsave ni Pedro, duwa na sila nalumos. So that's the aton nga gina-advocate nga dapat matudlo ang kita kabataan sang proper way of doing a rescue and how to recognize ang ila kaugalingon nga limitations sa pag-rescue. If you are not competent enough, if you don't have
the right skills, wala ka sa equipment, it's better nga manawag na lang ka sa tabang. Okay, so right now, we will show you a simple demonstration on the throw rescue and maybe ang paggamit ng rescue tubes. No? So, ipakita sa atong mga members diri sa Philippine Life Saving Visayas region kung paano gina-execute ang throw rescue para inyo makita. Okay, so we'll show you an example of a throw rescue. No? This is a scenario. May aratas ang bata nga nalunod, then may rescuer ta. So kung ninyo nakita, ang bata nagapanik, ang international na pagtawag sa help if you are in distress, no, sa tubig, it's just wave your hands. Okay? Makita nyo ang bata, ginastorya niya ang biktima. Okay? Then, importante kay gapanik siya. So, importante yung istorya siya. Then, dapat kabalo siya mag-respond sa rescue efforts. Okay? So, ang proper nga bracing sa bata, inatuluan man natin sila nga hindi po importante nga nakaposisyon gid sila nga hindi sila madala should in case na bugat ang ilang biktima. Okay, so sa ang aton nga buhaton, no, base sa aton nga natunan, emphasize tagid ang self-preservation. Okay? So, sa aton, di ba, pag mag-rescue, dapat may ara ka defense position. Emphasize tagid ang defense position. Kaya ang mga great lifesavers sa world, sila mismo naghahambal nga ang kumakaptan sila sa ilang biktima, gakabudlayan sila. Okay? So, amo na ang i-emphasize na karon. Okay? So, be sure gid nga may distance gid between sa biktima kag sa rescuer. Okay? So in aquatic scenarios, makita mo yara nagapanik, automatic ang aton nga ga-check sa danger, na-check ang danger, so mag-approach siya karon. So ang aton nga nagamit ka lang is heads up para may arata sang vision o ginastorya ang vision sa biktima tapos ginastorya ang biktima. Since nga conscious ang biktima, pwede mo sa instructionan. Okay, pwede mo sa instructionan. It's not necessary nga kapitan mo siya diretso. Okay, once nakapitan mo siya, ang tendency niya buhaton niya ka nga salbabida. Especially nga nagapanik na siya and he is already gasping for air, no? So, amo na importante sa rescue tube, ang self-preservation is very important sa dapat may distansya again between sa victim kag sa rescuer. So, again, even yung mga world lifesavers nagahambal nga budlay gid kung makapitan ka sa biktima bisan mo kakusog sa paglangoy, bisan ka maayo sa imong skills. Okay, you must always recognize your limitation. Okay, one more thing, no? It's very important nga before ta magkadto sa outing, magkadto sa beach, dapat kabaluta sang nature sa atong kadtuan, sa environment sang beach nga atong kadtuan. This is to make sure nga safe gid ang aton nga pag-excursion no? And also, ay isa nga gina-advocate natin sa Philippine Life Saving ang arib lang ginadungan ang aton nga pag-inom kag pagpaligo, no? So we have this what we call na advocacy naman, don't drink and drown. Okay? So ang alcohol kag ang pagpaligo dapat kabalo kita sa atong limitasyon, no? Kung medyo hubog na ta, medyo pa higad-higad na ta kay budlay ng tubig na malumos kita kung hindi ta magbantay. And also, kay parting words naman gini sa mga parents, ang among nga ginahangyo sa mga parents nga dapat wala nagapa-itsindi nga may mga lifeguards na nga atong mga beach, no? May aratas ang mga lifesavers nga pabayaan tang atong kabataan. Hindi. Dapat kita mismo nga mga parents kabaluta kung paano mag-supervise ang atong mga kabataan, kabaluta kung din sila nagakadto, and all the time dapat arag ita sa aton nga pananawan. Kay kung hindi, ang drowning is quick and quiet. In just split seconds, wala ka kabalo madula ng bata mo sa imo. So it's very important for us to remember all these things, and we hope sa Philippine Life Saving
tungod sini nga gamay nga knowledge nga mo na share sa inyo, aton matabangan ang aton nga advocacy in reducing the high figure of drowning sa Pilipinas, which is 16 a day children ang nagkakapatay sa Pilipinas, and every year mga 40,000 ang nagkakapatay sa bilog ng Pilipinas, ang recorded lang na, no? So once again, we thank you for lending us your time sa pagpamati sa amuning mga advokasya, and we invite you to visit our website www.philippinelifesaving.org or contact ang aton nga regional representative diri sa Visayas, sa Philippine Life Saving Visayas region. We at Philippine Life Saving would like to give you some simple tips, no, in for you to be safe in aquatic environment. We call this the Aqua Code. Okay, ang Aqua Code, tatlo lang ni siya. Number 1 is stay together. Okay, so kung maligo ka sa dagat, maligo ka sa suba, be sure nga may upod ka kay para may makabalo nga nagpaligo ka. Kung may matabo, may araman sa may magtabang sa imo. Okay? Second is ang tawag natin nga stay afloat and wave. So if something happen, be sure na magpa-float ka kag mag-wave, because waving is international na siya nga distress signal nga you are asking for help. Okay? Then third, reach to rescue. Okay? So it's either ang rescuer pag mag-respond siya sa imo, be sure nga kabalo ka mag-respond sa rescue efforts nga ginahatag sa imo. Kung may ara rope, ihatag sa imo, may ara sang stick nga ihatag sa imo. So as a rescuer, you must be able to do simple rescues, no? Reach to rescue. So those are 3 basic things nga atong ginabilin sa atong mga kasimanwa diri sa Bacolod, nga tani atong matun-an nga para ang advocacy in reducing drowning sa Pilipinas atong matabangan. If you need trainings, gusto ka mo ma-acquaint sa water safety skills, ang Philippine Life Saving Visayas region, willing gid sila nga maghatag sang further informations sa aton nga mga pumuloy diri sa Bacolod sa Negros Occidental. 476-2700 ang aton nga mga members sa Philippine Life Saving Visayas, willing sila nga magtabang sa aton nga pumuloy.